Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad. si Voluntate, Rosbert Woban, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinasend or yung mga namin sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan, Mark Bunagan, si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin ipapakita namin. Nakatap bilang isang beses yan na nakatip sila. Ito yung pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na talaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press-con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Yun ang katotohanan. Kaya siguro Panginoon na lang siguro sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sambayan ng Pilipino na umaasa sa 18 ex-Marines. 14 na lang. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Si 25 million. Nagpasilaw kayo sa ganyang halaga. Pagkakunting pera lang yan, mga kapatid. Mga kasama ko sa Marines. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo may kalalagyan din kayo balang araw. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasama niyong apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila, minsan in-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin, pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng kanilang mga panindigan. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinos ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na Marine na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga at manahimik na lang sila.
Yun yung mga pininomesa sa kanila, ng mga sumuot sa kanila. Okay, maraming salamat sir. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, may sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levi Baligot kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po ma'am, yung sinasabi nilang promeso ni Senator ni Baligot, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligot, upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligot ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungaling po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran ko yung apat na yan. Palilima po sila. Kaya wag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo pa yung tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghihirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magkahalongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi ka rin Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Na nandito lang tayo sa malapit sa kanila para maramdaman nila na safe sila, no? Kasi kung may masamang balak sa kanila dahil sa pagkulong sa kanila, no? Dahil alas 4 pa lang, nandyan na yung mga kapulisan na ready nang huliin sila. So tila baga alam nila na hindi aaprubahan o ipoproseso ng korte yung iba, no? So, yun ang agam-agam po na kailangan maramdaman nila na safe sila. Yung ating mga supporter po, ano po yung nila, yung commitment nila hanggang anong oras sila? Oo, ang sabi nila ay hanggat nandito daw ang mga Brave 14 natin ay maglalamay sila. Tama ba yun? Yes, po. Hanggat di sila makakalabas. At pati yung yung katabing village dito, yung BF Las Piñas, pumunta dito. Ayan. Nalaman niya na nandito yung Brave 14 at naaapi, kaya pumunta po siya rito at malaki ang pasasalamat natin, pusong pasasalamat. Alam niyo, nakakatuwa, di ba, na kahit ordinaryong mamamayan lang tayo, ay ipinapakita natin ang malasakit natin sa ating bansa. At nakakalungkot na meron tayong mga namumuno sa ating bansa na wala silang pakialam kundi ang sarili nilang interes. Ngayon, attorney, ina-expect po ba natin darami pa yung mga supporter para sa ating mga bayaning Brave 14? At hanggang anong oras po kayo dito? Siguro hanggang alas 8 pagka magbukas yung Saturday court, no? Pero yung mga parating pa lang dito, gusto kong i-advise sila na pwede na rin silang umuwi. Huwag na silang tumuloy, no? Hindi maganda ang panahon. At so far, nakikita natin na okay naman, no? Safe naman na yung mga Brave 14 natin. Thank you po, attorney. Thank you. Kaya saludo tayo dito sa mga 14, 18 ex-Marines na naninindigan talaga, hindi nagpadala sa
malaking pera. Pero yung apat talagang naakit sila sa malaking pera na inaalok sa kanila. Biruin mo naman 20 to 25 million yung alok sa kanila. Pero yung apat talaga bumigay. Kaya saludo tayo dito sa natitirang 14 na mga 18 ex-Marines na naninindigan sa katotohanan. Talagang hindi ibininta yung kanilang kredibilidad. Baka nga yung ibinayad pa sa kanila na malaking pera na di umano 20 to 25 million, baka mamaya galing pa yan sa flood control o pera na naman ng bayan yan ang pinanggalingan. Yan ang pinakamasakit at pinakamasaklap sa lahat, na ang investigasyon tungkol sa pera ng mga diniliver na mali-malita, tapos ngayon baka yung mga binayad sa kanila dyan sa mga bumabaliktad, baka pera din ng taong bayan yan. Kaya lugi talaga ang taong bayan pagdating sa pera ang pag-uusapan.